Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po nagbabalik pong muli para magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin mga katambay yung nakaraang pag-alis po. Umalis po ang ating presidente, nagpunta po ng Brunei at bibisita rin po ng Singapore. Ito po ang kanyang foreign travel trip mga katambay. Ang pagbisita po sa Brunei at Singapore. Ito po, painggan po natin ang kanyang departure speech at wala po doon mga katambay. Hindi po umatin sa sa departure speech o sa pag-alis ng presidente ang ating Vice President. Wala po siya mga katambay. Pero painggan po natin ang Pangulong Marcos at komentuhan po natin mga katambay. Now I'd like to make my departure statement for the trip that I am embarking upon today. At the invitation of His Majesty Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Muizzuddin Waduhala, I will embark on a journey to Brunei Darussalam for a state visit. It's my first state visit to Brunei Darussalam, and it is part of my traditional tour of fellow ASEAN member states since I assumed the Philippine presidency 2 years ago. Brunei and the Philippines have enjoyed historically warm relations based on mutual respect and trust and confidence. Brunei has continuously been a reliable partner of the Philippines, and our countries have enjoyed extremely friendly relations since we established relations 40 years ago. Sa aking biyahe patungong Brunei, babaunin ko ang aking tungkulin, at pangako na lalo pang palakasin at ang ating pagkakaibigan at pagtutulungan ng ating bansa sa ibang bansa kagaya ng Brunei Darussalam. And as soon as I arrive at Bandar Seri Begawan, I will be meeting with His Majesty Sultan Haji Hassan al-Bolkiah to review the progress of our bilateral cooperation, explore new mutually beneficial partnerships and collaborations aimed at achieving prosperity. We must now deepen the bonds of friendship between our two countries. We expect to conclude several... Yan po mga tambay, ang speech, pinutula po natin ang departure speech po ng Pangulo. At ito naman po ang isa sa kukomentuhan po natin mga katambay, yung pagpunta naman po at nahando na po ang Pangulo natin, nasa Brunei na po at meron po tayong meron po ako iparirinig sa inyo mga katambay, isa pong makabayang vlogger natin at ito naman po ang kanyang ang kanyang komento at nakita at siyempre po na-research po ng ating kababayang makabayang vlogger kung ano po ang sitwasyon na nangyayari po dito po sa ating bansa, lalo po sa ekonomiya. At natuklasan po at na-research po ng ating makabayang vlogger na talagang sumasagitsit po, pabulusok ang ekonomiya po ng ating bansa. Sa kabila po ng ating Pangulo ay 2 taon na pong panayang biyahe, pero wala po daw tayo di umanong nahihita sa kabiyahe ng Pangulo sa napakaraming nangangako at sinasabing pledge na nakukuha natin sa mga bansa na pinupuntahan ng Pangulo. Ito po, painggan po natin ang ating makabayang vlogger sa kanyang research mga katambay. Dumating sa Brunei Darussalam noong Martes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 2 araw na state visit para palakasin daw ang bilateral na relasyon ng Pilipinas at Sultanate. Alas 10 ng umaga dumating sa Bandar Seri Begawan International Airport ang eroplanong lula ng Pangulo at unang ginang Liza Araneta Marcos kasama ang kanyang opisyal na delegasyon. Si Pangulong Marcos ay malugod naman daw na tinanggap ng mga opisyal ng Brunei. Sa unang araw ng kanyang pagbisita, ang Pangulo ay magkakaroon ng general audience kasama ang kanyang kamahalan na Sultan Haji Hassan al-Bolkiah Muizzuddin Waduhala di Perchuan ng Brunei Darussalam. Susundan ito ng bilateral meeting kasama ang His Majesty Sultan Hassan al-Bolkiah sa Istana Nurul Iman. Makikipagpulong din daw si Marcos sa Filipino community sa Brunei sa BRIDEX International Convention Center. Mayroong humigit kumulang 25,000 na Pilipino sa Brunei. Tatapusin ng Pangulo ang kanyang unang araw sa isang state banquet sa Istana Nurul Iman. Sa kanyang pagbisita sa Islamikong Sultanate,
Makikipag-ugnayan ang Pangulo sa mga nangungunang miyembro ng sektor ng negosyo sa isang forum upang isulong ang relasyon sa kalakalan at pamumuhunan sa pagitan ng Brunei at Pilipinas. Ang state visit ng pinuno ng Pilipinas ay isang manifestasyon ng masiglang relasyon ng dalawang bansa. Alinsunod ito sa pangako ng Pangulo na patuloy na tuklasin daw ang iba't ibang paraan para sa paglago daw ng ekonomiya at mga oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino, ayon sa Department of Foreign Affairs. Ang pagbisita ay tanda ng 40 years ng bilateral na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Brunei Darussalam. Ang huling biyahe ni Marcos Jr. ay noon pang April 11 sa USA, bagay na pinagtawanan ng journalist na si Doris Bigornia, dahil tila utang na loob pa daw ng mga Pilipino na matagal bago masundan ng biyahe nito sa ibang bansa. Si Marcos Jr. ay napakaraming biyaheng ginawa mula nang siya ay maupo sa pagkapangulo, subalit ang mga sinasabi nitong bitbit na billion-dollar na investment ay hindi naramdaman ng mga Pilipino. Sa katunayan, batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, ang pamumuhunan ng mga dayuhan sa Pilipinas ay bumagsak sa lampas kalahati simula noong first quarter ng 2023 na may 408.22 billion. Dumausdos ito pababa nitong first quarter ng 2024 na mayroon na lamang 148.43 billion na lamang. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment. Yan po mga katambay. Salamat po sa ating sa ating makabayan na vlogger, sa mga nagre-research po dito po sa mga biyahe po ng ating Pangulo. At ito po, nakita po natin ang pagbisita po ng Pangulo, ang kanyang speech sa kanyang departure. At sinabi niya po, siyempre po, ang kanyang pakay at kanyang, ang kanyang pagbisita sa Brunei, bahagi na rin ng ating sinasabing matatag na samahan ng bansa na Brunei, mga katambay. Pero sa kabila nun, nakikita po naman ng ating mga kababayan, lalo po naman nagsusuri po ng ating mga katambay, na sa kabila po na napakarami pong foreign trips ang ating Pangulo, mga katambay, di umano, hindi po nakakatulong ito sa ekonomiya daw ng ating bansa. Dahil doon po sa pag-aaral po ng ating makabayang vlogger, talagang sumadsad po ang foreign business ang namumuhunan sa ating bansa. Mahigit kalahati po ang porsyento na nawawala po, mga katambay, at hindi na po nagninegosyo di umano sa ating bansa. Napakalaki pong panghihinayang ang nasasayang. Ang mga Pilipino ay nanghihinayang di umano sa mga gastos na na biyahe ng ating Pangulo. Kung ganito lang po, halos itong kapapasok lang ng first quarter, yung business na dapat sinasabing lumalago na para sa ating bansa, mga tambay. Pero nada. Bumabagsak pa. Pasisid pababa ang mga namumuhunang mga banyaga at pumapasok na investor sa ating bansa. Bakit kaya, mga katambay? Ano kaya ang dahilan? At sa kabila po ng napakaraming travel ang ating Pangulo magmula siya na umupo, bakit po hindi bumubulusok, mga katambay, pataas ang mamumuhunan pong mga banyaga, foreigner, o mga mayayamang, sa mga bansang pinupuntahan ng ating Pangulo para manghikayat na mamumuhunan sa ating bansa? Bakit kaya? Nagtatanong po si Kamanong sa inyo, mga katambay. Ano po kaya? Baka meron po kayong mas may alam na, na talagang masasabing mali si Kamanong. Mali ka, Kamanong. Mali yung makabayan na vlogger na pinadinig mo sa amin. Hindi totoo yan. Hindi totoo yung pag-aaral niya na bumabagsak ang ekonomiya, ang negosyo na pumapasok sa atin, lalo ang mga banyaga. Di ba? Bagsak, mga tambay. Tapos, ito po, ano naman po kaya ang dadali naman pauwi sa atin ng ating mahal na Pangulo dahil sa pagbisita rin po niya at kakausapin din niya po ang mga mamumuhunan, ang mga kapitalista sa Brunei, mga katambay. Aasahan po ba natin muli ang billion-billion po na pledge na manggagaling sa Brunei? At sa arrival po, pagbalik ng Pangulo, ay maririnig po kaya natin kung gaano ulit kalaki ang maiuwi na naman na pledge ng Pangulo. At ganun din po, pupunta rin po siya sa mayamang bansa na Singapore, mga katambay.
Ano rin po kaya ang makukuha nating pledge na isang damukal na pera na dolyares ang magbabangon po sa ekonomiya ng ating bansa. Pero, yung mga nagsusuri nating mga makatambay na, matatalino nating katambay na sinusuri ang ekonomiya ng ating bansa, talagang binabantayan nila kung ang ating bansa ay, sumasapat o talagang yung ginagastos ng pamahalaan, lalo sa ganitong foreign trips, na napakarami na magmula nung umupo. Kapakipakinabang po ba o sulit ba ang pera ni Juan de la Cruz na ginagastos ng pamahalaan, mga katambay? Nagtatanong lang po si Kamanong. Sulit po kaya ang ginagastos ng pera ng taong bayan, ng taxpayer, dito po sa mga foreign trips ng ating Pangulo? Na nakakakuha po ba tayo talaga ng napakaraming investor, mga katambay, na magpapataas ng ekonomiya at magbibigay ng maraming trabaho sa ating bansa? Pero sa kabila nun, mga katambay, wala pa rin mai-produce ang sinasabing isang damukal na, sinasabi ng pamahalaan natin. Gadab foreign trips. Napakarami pong nangako na sinasabing daan-daang libo di umano ang maibibigay na trabaho sa ating mga kababayan. Pero sa kabila nun, nada pa rin, mga katambay. Nada. Napakataas pa rin po ng, ng survey sa ating bansa ng mga Pilipino na hindi makakahanap at walang trabahong makuha sa ating bansa. At ganun din po ang kahirapan sa ating bansa. Napakataas na po ng bilihin sa ating bansa. Kaya hirap na hirap po ang ating kababayan. Hirap na hirap din pong solusyonan, mga katambay, ng ating Pangulo ang problema ng bayan, lalo ng may hirap ni Juan de la Cruz ang nagtataas ang bilihin. Pero sa kabila po noon, napakarami pong schedule pa, di umano, na foreign trips ang ating Pangulo para ibangon ang bagong Pilipinas, mga katambay. Ganyan po ang nakikita ng ating mga kababayan, lalo na ating mga katambay. Ano po kaya ang aasahan natin, mga katambay? Kung sa kabila ng mga biyahe at speech ng ating Pangulo na napakaganda ng layunin at parte ng kanyang trabaho, ang mga foreign trips niya, ang mga pagbisita at pagpunta sa mga bansa na makakatulong daw sana sa ating bansa para ibangon at magbigay ng maraming trabaho at negosyo sa ating bansa. Pero 2 taon na, mga katambay. 2 taon na nakalipas. Ganun pa rin. Sa kabila ng bilyon-bilyon, di umano, ang budget sa loob lang 12 buwan ang uubusin ng Pangulo sa kanyang foreign trip, sa kanyang foreign travel. Ganyan po kalaki di umano daw ang budget sa loob lang ng 12 buwan, 12 months, na bilyon-bilyon daw na pondo. Ito po, papasok na ang kalahating taon, mga katambay. Halos malapit na ang 6 na buwan. Sa bilyon na travel, fund ng ating Pangulo. Meron pang 6 na buwan na biyahe po na susunod dahil kailangan po ubusin ng Pangulo yung kanyang pondo kasi pag natapos po di umano ang December, end of the day, end of the month ng December, may bago na naman po budget ng Pilipinas, mga andabay. Kaya babudgetan na naman po ng another 12 months ang travel fund at ang sinasabi na di umano na extraordinary at ang sinasabing secret, extra secret at confidential fund, mga katambay. Kaya po, ay nako. Pero nakikita naman natin, mga katambay, di ba? Simple lang. Araw-araw naman natin nakikita sa balita. Naririnig sa balita, nakikita sa balita, sa YouTube, yung paano tumugon ang ating administrasyon ngayon, di ba? Binibigyan po ang ating mga kababayan, lalo sa probinsya. Sinusudsud po ang probinsya ng Mindanao para magbigay ng mga ayuda ang ating pamahalaan. Hindi trabaho, ayuda. At sa kabila po ng napakataas ng bilihin, ayuda at yung kakapiranggot na store ng Kadiwa ang solusyon, mga katambay. At napakarami pong plano ng ating pamahalaan. Kahit po yung kanyang pabahay ng ating Pangulo na 1 milyon pangako o pangarap na 1 million housing ang matatapos kada taon. Wala na rin po tayong balita ron, mga katambay, kung gaano nakarami dahil magdadalawang taon na
2 milyon po ang target diyan. Kung 1 milyon ang target, di umano sa isang taon. At yung mga pinangako rin ng Pangulo na para puksain ang mga smuggler sa ating bansa. Lalo nagpapahirap sa ating bigas. Mga smuggler ng bigas. Kasi sama na natin ang asukal. Lahat ng po pwedeng smuggler, hahabulin daw po ng ating pamahalaan, lalo ng Pangulong Marcos. Hahabulin po mga smuggler. Magdadalawang taon na po mga tambay. Wala na rin po nangyari sa mga smuggler. Ganon din po ang pumapasok po na tunit-tuniladang droga sa ating bansa. Magkakaproblema rin po sa ating pamahalaan. Tinututukan din po yan. Dahil nung nakaraang isang damukal na droga nakapasok sa Batangas di umano, hindi raw galing yon at hindi gawa sa Pilipinas. Kaya bilang na rin ang mga oras nila at hahabulin sila ng pamahalaan, mga tambay. Kaya po ang ating gobyerno marami pong hinahabol at talagang sabay-sabay po na ginagawa ng ating administrasyon, lalong-lalo na ang kanyang pagbibiyahe na talagang iaangat ang kabuhayan ng ating bansa, ang ekonomiya. Pero pag nilagyan mo ng logic, mga tambay, pag nilagyan mo ng logic lahat ng ginagawa ng Pangulo para paunlarin ang ekonomiya ng Pilipinas, malabo. Para kay Kamanong, komento ni Kamanong, malabo po tayong pasukin ng investor. Kahit na sinasabi mo mayayamang negosyante, o kahit na sultan o hari sa Brunei, magdadalawang isip na mamuhunan ngayon sa ating bansa. Bakit ko nasabi di umano? Komento ni Kamanong. Dahil sa nagkakaroon tayo ng problema, na hindi natin malaman kung saan pupunta ang pagiging sinasabing kaaway na raw natin di umano ang China dahil nagkakaroon tayo ng iringan diyan sa sinasabing West Philippines Sea natin at South China Sea naman ng China, mga tambay, at napakalaki na po ng problema na binibigay sa atin itong iringan ng dalawang bansa, ang ating bansa at ang China. Pati ang ating mangingisda, nagkakaproblema na ang ating mahihirap na mangingisda, yung kanilang kinabubuhay sa kanilang pamilya, nababalda na rin at hindi na sila nakakapangisda ng maayos, mga tambay. Kaya napakarami po na pasan-pasan si Juan de la Cruz sa ating bansa, ang ating mga kababayan, lalo ang mahihirap, na talagang nagtatrabaho para mabuhay, pero sa kabila nun, yung sinasabi ko nga, yung mga mangingisda natin may problema, yung mga magsasaka natin, ang laki ng problema, napakamamahal ng binhi, pataba, hirap sa tubig, sa mga patubig. Tapos, pagka binili naman ng palay nila ng mga negosyante, babaratin pa. Kaya, laging nagkakaproblema ang mahihirap. Kaya nga sabi po ng mga matatalino nating kababayan at nagsusuri, sa ating bansa, mga tambay, ang mayaman daw ay lalong yayaman. Pagka ikaw na may mahirap, lalo ka naman daw maghihirap, mga tambay. Nangyayari po sa ating bansa yan. Hindi po katulad daw, di umano, ng dating Pangulong Duterte na sinasabi pong makamahirap, talagang hindi po umabot ang ating bigas, mga katambay, ng 80 pesos o 60 pesos. Kahit sabihin mo na 50 o 50 pesos, hindi po umabot yan. 30 plus hanggang 40 plus lang po yung pinakamasarap nung panahon ni dating Pangulong Duterte. May partida pa yan, mga katambay. May pandemic pa. Partida yon, may pandemic pa. Hindi bumulusok. Kaya po, ano po ang ating mahita dito po sa mga foreign trips sa kabila ng sa pagsusuri po ng ating mga kababayan, bumubulusok naman po ang nakukuha nating foreign business na nanggagaling po sa ibang bansa. Wala po halos pumapasok sa negosyo sa ating bansa, lalo sa labas ng bansa na mamumuhunan. Halos 50% ang ibinaba po ng namumuhunang dayuhan sa ating bansa. Pero, wag tayong mawala ng pag-asa. Hintayin natin makabalik ang ating Pangulo dahil magbibigay na naman po siya ng arrival speech sa atin, mga tambay. At yun po ay napakaganda nating pakinggan dahil yun po ay talagang napakalaki. Ini-expect na po ni Kamanong ang napakalaki na naman bilyon o daang milyon dolyar
ang pledge na maiuwi ng ating Pangulo, mga katambay. Kayo po, mga katambay, ano po ang sa tingin nyo? Ano po ang komento nyo dito po sa pag-alis at sa pagsusuri po ng ating mga kababayan dito po sa kumukuha raw po ng napakarami investor para, umunlad ang ating bansa. Pero dito naman sa kabila, bumubulusok naman pababa na wala halos pumapasok na investor sa ating bansa. Napakalaki naman daw ng porsyento, mga katambay. Kayo po, pwede po kayong mag-comment. At maraming salamat po, mga katambay, sa naagusto po ng ating napakaliit na channel. At thank you po dito po sa ating YouTube and TikTok, ang Tambayang Makabayan. Maraming salamat po, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po. Nag-iiwan po, tis-tis lang po, mga katambay, makakabangon pang muli ang ating bayan. Paalam. Bye-bye.